Kumusta mga bata? Welcome sa Chris TV, kung saan marami kayong matutunan. Kaya halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo. Simulan na natin sa asignaturang Reading and Literacy. Week 2, Day 3, Quarter 2. Ang ating aralin ay tungkol sa titik Q. Tungkol saan ang kwento natin kahapon? Natatandaan niyo pa ba? Magaling! Ito ay tungkol sa malinis na bata. Ano-ano ang ginagawa ninyo upang manatiling malinis ang inyong pangangatawan? Okay, so kayo ay laging naliligo. Okay, very good. Kailangan maligo araw-araw para manatiling malinis ang pangangatawan. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang titik Q, ang tunog nito, ang tamang pagsulat, at ang pagbasa ng mga salitang may titik na ito. Makikinig tayo sa isang tula tungkol sa isang batang nagngangalang Queenie. Ibabalik-tanaw rin natin ang mga salitang tinatawag na pangalan. Natatandaan na pa po ba kung ano ang ibig sabihin ng pangalan? Sige nga po, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Magaling! Ipakita ang larawan ng mga bagay na nagsisimula sa letrang Q. Ibigay ang mga pangalan ng mga larawan na nagsisimula sa target na letra isa-isa. Pag-usapan ang larawan para sa pag-unlad ng bokabularyo. Bigyang diin ang tunog sa simula ng salita. Ito ay larawan ng isang taong may tunog na sa kanyang apelyido na si Elpidio Quirino. Si Elpidio Quirino ay dating presidente ng ating bansa. Ang mga presidente gaya ni Quirino ay pumipirma sa mga batas na gumagabay sa ating mga Pilipino. Ano po ba ang ibang mga salita na nagsisimula sa letrang Q o may tunog? Maaring tawagin ng guro ang mga mag-aaral na ang mga pangalan ay nagsisimula sa letrang Q. Kung mayroon man, ipakita kung paano hubugin ang bibig upang tamang mabigkas ang target na letra. Hilingin sa mga mag-aaral na sumunod. Ipasulat ang tamang pagsulat ng letrang Q. Ganito natin isinusulat ang malaki at maliit na titik Q. Madalas na magkasama ang titik Q at U sa mga salita. So, bakit nga ba palaging magkasama si titik Q at Q? So, malalaman natin yan ngayon sa ating aralin. Ang Q at U ay masasabi nating matalik na magkaibigan kasi parati silang magkasama. Ano nga po? Bakit masasabi nating matalik na magkaibigan sina Q at U? Very good, kasi ito ay parati or lagi silang magkasama. Hilingin sa mga mag-aaral na isulat ang letra gamit ang kanilang mga daliri sa hangin, sa mesa, o sa kanilang palad. Sige nga po, isulat natin sa hangin ang malaking letrang Q at ang maliit na letrang Q. Ngayon naman, isulat natin sa ating mesa. O kaya, ngayon, isulat natin sa ating palad. Magaling! Hikayati ng mga bata na manood ng sine.
Ngayon naman, may babasahin akong maikling tula tungkol rin sa pagiging malinis. Handa na ba kayong makinig? Okay po, tara na! Habang binabasa ko ang tula, iguguhit nyo ang mga larawang nasa sa isip nyo habang nakikinig sa tula. Okay, so ang tula natin ay pinamagatang Kalinisang Sarili. Sa bawat umaga, si Queenie ay gigising. Kamay sa mukha, matay pupungas din. Sa banyo pupunta, sipilyo ay kukunin. Ngipin ay lilinisin, ngiti kikinang din. Sa harap ng salamin, suklay ang katulong. Buhok ay aayusin, hindi na magugulo. Sabon at tubig sa kamay ay kikiskis. Dumi matatanggal, siya'y laging malinis. Kuko'y gugupitin, walang magiging matalim. Palad ay malambot, di na magaspanggin. Sa buong maghapon, malinis ang sarili, kaya't masaya, malusog, at magiliw palagi. Sa gabi, bago matulog, siya'y magpapahinga. Pagligo't pagsipilyo, di niya nakaliligtaan. Sa kalinisang pansarili, si Queenie ay tularan para sa kalusugang ating pinahahalagahan. Ngayon ay gumawa ng draw, pair, share na aktibidad. Bigyan ang mga mag-aaral ng oras para mag-drawing. Pagkatapos ay lumingon sa kanilang mga kapareha upang pag-usapan ang kanilang mga guhit at hilingin sa mga voluntaryo na ibahagi kung ano ang kanilang iginuhit at pinag-usapan sa buong klase. Sino ang nasa larawan? Okay, so ito ay, sino kaya ito? Ito ay, ayan, siya ay ang dating Pangulo. Siya si Manuel L. Quezon. Ano ang napapansin niyo sa pangalan niya? Nagsisimula ba ito sa malaki o maliit na titik? Bakit? Okay. So kung mapapansin niyo, ang kaniyang pangalan ay nagsisimula sa malaking letra. Bakit kaya? Okay, kasi ito ay pangalan ng tao. Kapag ito ay pangalan ng tao or tanging ngalan, ito ay laging nagsisimula sa malaking titik. Anong titik ang katabi ng letrang Q? Okay, di ba? Gaya ng ating napag-aralan kanina, ang Q at letrang U ay isang matalik na magkaibigan kasi sila ay laging magkasama. Ano ang tunog na naririnig nyo sa salitang Quezon? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang letrang Q ay itinuturing na hiram na titik at karaniwang ginagamit para sa mga salitang kinuha o hiniram mula sa ibang wika tulad ng Ingles. Ang letrang Q ay may dalawang tunog. Sa ilang mga salita, ang tunog ng Q ay tulad sa Quezon, Quirino, at Quintin. Sa ibang salita, lalo ang mga salitang mula sa Ingles, ang tunog ng Q ay tulad sa question, quiz, quilt, at queen. Basahin natin ang mga pantig. Quezon. Ilang pantig ang salitang Quezon? Okay, so ito ay may dalawang pantig. Ipalakpak natin ang bilang ng mga pantig sa salita.
Ilang pantig ang nasa salitang Quezon? Ito ay may dalawang pantig. So, tingnan natin dito. Ayan. So, isulat ang unang letra, unang pantig, at salita. So, kung mapapansin ninyo, andito sa unahan. Kay Quezon. Ito ay mayroong dalawang pantig. Bigasin natin ang unang tunog ng salita. Basahin natin ang unang pantig ng salita. Ke. Basahin natin ang salita. Quezon. Ang tunog ng letrang Q ay may dalawang tunog. Ito ay ang at kay ke, ki, at ayan. Una, gamitin ang tunog na tulad ng ke, Quezon, Kirubin, Antique, tulad sa ki, Quirino, Quiapo, Kisumbing, Quezon. Ngayon ay mag-practice tayo ng pagbasa ng mga silaba na may Q sa ibang mga salita gamit ang tunog na quarter, question, quiz, quilt, cushion. Basahin ang mga sumusunod na salita. Quezon, Quezon, Querubin, Quirino, Kisumbing, Quiapo. Kay basahin naman natin gamit ang quarter, quota, question, quill, quilt, cushion, quiz. Pagtambalin ang larawan sa angkop na salita para dito. 1. Quill. Okay, anong letra kaya? Okay, ito ay letrang B. Queen, anong letra? Kay letrang C. Ang Quezon, ito ay letrang A. Magaling. Number 4. Quiz. Anong letra kaya? Okay, ito ay letra E. Quilt, ito ay letrang D. Mahusay. Alin sa mga pinag-aralan na salita ang pangalan? Tukuyin kung ito ba ay ngalan ng tao, bagay, o lugar. Ang natutunan ko ngayong araw ay ang letrang Q. Ang tunog ng letrang Q ay so ganito isulat ang maliit at malaking letrang Q. Kaya tingnan ang nasa larawan. Malaking letrang Q at maliit na letrang Q. Halimbawa ng mga salitang may letrang Q. Halimbawa, Quezon, Quirino, at marami pang iba. Ilan sa mga ito ay mga pangalan. Halimbawa ng pangalan na may titik Q ay Quezon, pangalan ng tao. Gawain 1. Magsanay sa pagsulat ng malaki at maliit na letrang Q. Okay, so ito yung guide ninyo para isulat ang letrang Q. Gawain 2. Isulat ang letrang Q sa patlang at basahin ang pangungusap. Sagutin ang tanong. Nagpunta sa
Okay. Quezon, sina Quintin. Sino ang pumunta sa Quezon? Okay, magaling. Si Quintin. Si Elpidio Quirino ay dating presidente ng Pilipinas. Sino ang dating presidente ng Pilipinas? Okay, ito si Quirino. Napanaginipan ng bata ang isang queen. Ano ang nasa panaginip ng bata? Ang isang queen. Takdang aralin. Gumuhit ng mga bagay o lugar na nagsisimula sa letrang Q. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!